dahil habang abala ang ibang team sa pagdagdag ng talento, ang Lakers naman napipilitang mamili kung sino ang kayang manatili. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo ang pangalan ni DeAndre Ayton, isang player na pwedeng maging susi o maging dahilan kung bakit tuluyang mabago ang direksyon ng franchise. Dahil ayon sa reports, inaasahan na magde-decline si Ayton ng kanyang $8 million player option. At kapag nangyari iyon, biglang magkakaroon ng malaking financial opening ang Lakers. Pero kasabay niyan, mas lalalim din ang pressure. Dahil malinaw ang target ng front office, si Walker Kessler. At dito na ngayon nagiging komplikado ang lahat. Kasi hindi lang basta center si Walker Kessler. Siya ang klase ng modern defensive big na matagal nang kailangan ng Lakers. Elite rim protector, high IQ defender, mas bata, mas physical, at mas bagay sa long-term timeline ng team. Sa totoo lang, kapag dinignan mo ang naging problema ng Lakers nitong playoffs, halatang kulang sila sa interior presence. Lalong-lalo na kapag bumibilis ang laro, kapag stretch offenses na ang kaharap, kapag kailangan ng defensive discipline sa loob, at doon nagsimulang mabunyag ang limitasyon ni Ayton. May moments siya ng domination, pero hindi consistent. May games na agresibo siya, pero may games din na parang nawawala sa intensity. At sa playoff basketball, hindi sapat ang talent lang. Kailangan ng effort na hindi nawawala kada possession. Kaya ngayon, parang unti-unting tinatanong ng Lakers front office, si Ayton pa ba talaga ang tamang long-term answer? O kailangan na nilang mag-invest sa mas batang anchor gaya ni Kessler? Pero eto ang delikadong parte. Hindi lang Lakers ang may gusto kay Kessler. Maraming teams ang nakaabang na kayang magbigay ng mas malaking offer. At dito na ngayon pumapasok ang tunay na laban. Hindi basketball, kundi economics, cap space, contract timing, financial flexibility. At dito mo na ngayon makikita kung gaano kahirap ang trabaho ng Lakers front office. Dahil bawat galaw nila ngayon, may kapalit. Kapag pinigilan nila si Ayton, maaring mawalan sila ng chance kay Kessler. Pero kapag pinabayaan nilang umalis si Ayton at hindi nila makuha si Kessler, maiiwan silang walang stable defensive center. At yun ang nightmare scenario. Kaya interesting din na mas gusto ng Lakers na kunin si Kessler through free agency kaysa trade. Dahil alam nilang sobrang taas ng hinihingi ng Utah Jazz. Ayaw na ng Lakers maubos ulit ang kanilang future assets. Hindi pagkatapos ng ilang taon ng aggressive win-now moves. Mas strategic na ngayon ang approach nila. Mas calculated at malinaw na iniisip na nila ang future beyond Luka era. Dahil habang nasa prime pa si Luka, lumiliit din ang margin for error ng franchise. Hindi na pwedeng emosyon ang basis ng roster decisions. Kailangan tama ang fit, tama ang presyo, at tama ang timeline. At baka ito na talaga ang off-season na magde-define sa susunod na 5 taon ng Lakers basketball. Dahil kapag nagkamali sila rito, hindi lang isang season ang masasayang, posibleng buong future. Pero kapag tama ang naging desisyon nila, maaring ito ang simula ng bagong defensive identity ng Lakers. Mas bata, mas athletic, mas sustainable, at baka ito rin ang move na magbabalik sa kanila bilang tunay na championship contender. Pero sa NBA, walang guarantee. At minsan, ang pinakamapanganib na kalaban ng isang franchise, hindi injury, hindi chemistry, kundi maling financial decision. At layon, yun mismo ang kinakaharap ng Lakers. Kung bago ka dito sa Bench Reaction PH, huwag kalimutang mag-like, subscribe at hihit ang notification bell. Maraming salamat po.